Posibleng maapektuhan ang supply ng kuryente dahil sa pansamantalang pagsasara ng Semirara Coal Mine sa Caluya, Antique, kasunod ng landslide nitong Biyernes na ikinamatay nga ng ilang minero. Sa Semirara kasi kinukuha ang mahigit 70% ng coal o karbon na ginagamit na mga planta ng kuryente sa bansa. May report si Cara David. Posibleng isara ng 3 buwan ang mining operations ng Semirara para bigyang daan ang investigasyon ng Department of Energy sa nangyaring landslide doon nung Biyernes. Malaki ang posibleng maging epekto nito sa power supply, lalo pat ang Semirara ang nagsusupply ng 92% ng coal o karbon sa buong bansa. 6 na power plants sa Visayas at Luzon ang umaasa dito, katumbas ng 1,500 megawatts ng kuryente. Kung itigil mo yung local, so magiging more dependent on importations. Kasi pagka nag-import ka, hindi lang yung supply doon ang titingnan mo, pati barko. But kung talaga namang dapat silang isara, kung talagang dapat, di isasara. Kamakailan, gumuho ang isang bahagi ng minahan sa Semirara dahil dito nabuksang muli ang mga panawagan na ipatigil na ang mga coal-fired power plants at ang pagmimina nito dahil nakakasira raw sa kalikasan at delikado sa buhay ng tao. Pero kaya na ba ng Pilipinas na gawin ito at umasa na lang sa renewable energy? Si Eric Epistola ay isang solar power advocate. Halos kalahati ng kanyang bahay pinatatakbo na ng solar energy, kaya nakakatipid siya sa kanyang electric bill. Pero gustuhin man niya na mag 100% solar power, hindi pa raw kakayanin. Malaki-laking pera raw ang ilalaan para magawa ito. Posible in terms of technology, pero kung yung economic factor ang i-consider natin, political factor, mukhang matagal pa. Sa kanyang karanasan ng isang 800-watt off-grid solar power system na makakapagpailaw ng 10 bombilya, 2 electric fan, isang TV, router, charger at isang laptop, kailangan na ng 112,000 pesos. Wala pa yung aircon at refrigerator na posibleng pumalo hanggang 200 to 300,000 pesos ang halaga ng sistema. Problema rin ang espasyo. Saan mo ilalagay ang mahigit 10 solar panel at baterya sa bahay mo? Maihahalin tulad sa bahay ni Eric ang sitwasyon ng enerhiya sa Pilipinas. Ayon sa Department of Energy, gustuhin man daw natin na mag 100% renewable energy, kulang pa tayo sa pondo, planta at lupa para maisagawa ito. Except for geothermal, na walang seasonality, the rest, mayroon kang weather, climate, or seasonal dependence, no? It's not that every hour, every day, pareho yung yung availability niya and yung intensity ng wind at saka solar. Sa ngayon, ang coal is about 40% ng power mix eh. Nitong nakaraang linggo, ipinahinto ng mayor ng Mariveles, Bataan ang pagbaba ng mga imported coal sa pier. Ito'y bunsod daw ng reklamo ng mga residente malapit sa pier. Wala raw cover ang pier at kumakalat ang alikabok sa kanilang mga bahay at nakakadumi ng dagat mula sa ibinababang karbon sa pier. Cara David, GMA News.